Alright, let's go. Good morning mga pre. So, ngayong araw is magde-drain tayo, mag-emergency drain tayo sa ating concrete pond ng ating breeder catfish. So ayan. So diyan na pupunta yung mga waste na tubig papuntang palaya. So ayan, saglit lang mag-drain mga pre kasi mabilis lang siyang ma-drain. Ang problema lang kapag nahaharangan ng mga dahon ng saging is nagbabara. Pero hindi naman ganong matagal. Almost ilang minutes lang tapos na agad mag-drain. So yan, ninagyan ko ng planggana dyan na may mga butas para pag may pumuslit is mahuli kaagad natin. Ayan, medyo natutuyo na. Konti na lang yung tubig. Nakikita na yung mga likod ng ating mga breeder catfish. So tingnan nyo guys, yung dahon ng saging parang ginayat guys. Parang ginayat yung mga dahon ng saging dahil sa mga catfish natin. So bakit nga pala ako nag-drain? Kasi napansin ko na sobrang dami na talaga ng may sugat ng ating African catfish. So ayan, tanggalin natin yung mga dahon. Nandyan sa gitna. Nandyan sila nagtatago. Ayan. So ang gagawin natin guys, tatanggalin natin isa-isa yung mga native na catfish at isi-separate natin. Lagay na lang natin sa ibang lagayan dahil hindi na talaga sila pwede dito. Masyado na silang namimihasa at masyado na silang nanenitor, ano ba tawag doon? Masyado silang territorial guys. Hindi pwede silang magkasama. Talagang kabaliktaran na nangyari doon sa iniisip ko. Dahil doble yung size ng mga African catfish doon sa ating mga native na catfish. Ang iniisip ko noon is walang magiging problema. Ayan yung problema natin. Ang daming may sugat. Halos lahat ng African catfish natin, malaki, maliit, may sugat. Dahil yan sa mga native na catfish. Nagtaka nga ako guys, akala ko yung mga catfish ko na African is nagpapaaraw sila, nagsa-sunbathing kasi nasa ibabaw sila. Kaya pala sila nasa ibabaw lahat, nakapatong dyan sa mga dahon ng saging kasi kinakagat talaga yung mga buntot nila at yung mga palikpik nila dyan sa bandang itaas ng mga native na catfish. So wala na tayong patumpik-tumpik pa, wala nang paligoy-ligoy pa. Ayan, nakapag-desisyon na ako na i-drain na lang sila at tanggalin na lang talaga natin yung mga native na catfish. Ayan o, kung makikita nyo guys, ayan, may mga sugat, mga palikpik nila sa mga buntot nila, may mga sugat guys. So kapag pinatagal pa natin to, talagang hindi natin may iwasan na may mamatay. So good news naman guys is wala namang namatay. Ang bad news nga lang is marami silang sugat. So hindi na natin sila masyadong pinapakain ng mga feeds at bituka ng manok kasi masyado na silang lumalaki. So ayan, inisa-isa na naming hulihin yung mga native na catfish. Ayan o, ang hirap hulihin guys dahil napakaliksi, napaka-clever ng mga isdang to guys. Wala lang ang tubig, hindi mo pa mahuli-huli. Ayan o, gumamit na nga kami ng mga kung ano-ano dyan. Gumamit na yung isa ng kasama ko, si Ayan, gumamit na ng
dustpan para masalok yung mga native na catfish na yan. Ako gumamit na ako dyan ng sirang lumang pitchel. Hirap silang huliin. Yan, marami-rami kasi sila. So kaya nasabi kong yung mga native na catfish ang kumakagat dyan sa mga Africa natin, kasi silang lahat guys wala silang sugat, at lahat ng African may sugat, kaya hindi pwede silang pagsamahin. Kaya ang gagawin natin, separate natin to. Siguro doon na lang natin ilalagay ito sa drum. May drum naman tayong available dito, walang tubig. Doon natin ilalagay. Hindi lang natin talaga dadamihan ng tubig kasi sigurado ako tatalon tong mga miming na to. Oh, tumatalon pa nga kahit wala ng tubig, lalo na kung may tubig. So, bala ko dito guys, ayan. So, totally drain na talaga. Wala na talaga silang tubig dyan. Pero, maya-maya naman guys, is lalagyan naman na kagad natin yan ng tubig para hindi sila ma-stress. At importante guys, dahil meron silang sugat, lalagyan natin yan mamaya ng asin. Mamayang gabi. Pag nakapunta tayo ng palengke at nakapag-acquire tayo ng asin. Siguro mga kalating kilong asin nilalagay natin dyan. Para talagang magamot yung mga sugat nila. Madali lang naman gamutin yan guys, madali lang din naman yan mawawala. Problema nga lang natin dyan, baka na-practice na rin nila yung cannibalism na nakita nila dun sa African catfish. So ayan, natapos na naming hulihin lahat. So ayan, linagay ko na dito sa may drum. Oh, kusa na nga silang lumalabas dyan sa balde. Oh ayan. So ayan, may nasama nga pala dyan guys, isang pirasong African, kaya hindi ko muna binuhos lahat, inisa-isa ko para matanggal natin siya, kasi kawawa naman siya dyan guys kung isasama natin siya dyan at yung mga kasama niya is mga native. Halimaw talaga guys, wala akong masabi. Doble yung laki ng mga African natin kaysa sa size nila, pero wala akong masabi. Walang binatbat yung mga African catfish natin dyan sa mga native na yan. Kaya ko lang naman yan ikinip yung mga native na yan kasi bala kong gamitin yung mga pituitary gland nila. Kasi wala naman sigurong masama kung gagamitin natin yung mga pituitary gland ng mga native na catfish na yan. Ang importante, magamit natin at makapag-try tayo kahit dito lang muna sa mga native na to. Libre lang din naman natin tong nahuli. Kaya habang magpa-practice tayo guys, dito na muna tayo magpa-practice sa ating mga native na catfish na yan. So hindi na muna para pag nag-breed tayo dun sa mga African is medyo bihasa na tayo. Kasi lang talaga tayo guys, wala tayong mga mentor. Buti na lang may may YouTube University. Ayan, may isa pa nga diyan naka alpas oh. Bilis nga gumapang. Pero wala shoot yan sa drum. Yan, kukunti lang talaga yung linagay kong tubig guys kasi lakas talaga nilang tumalon. Yan, konti lang talaga. Pero ang gagawin natin diyan kung may mga tropa tayong mga bumisita, yan na lang siguro mga iihaw natin gagataan.